Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. My dear brothers and sisters, let us offer this Mass in honor of the Blessed Virgin Mary, Our Lady of the Assumption, ang ating mahal na patrona. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa ating pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kalinis-linisang mahal na Birheng ina ng anak mong mahal, ay iyong iniakyat taglay ang kaluluwa at katawan sa kalangitan. Sa pagsasaloob namin ng mga bagay sa kaitasan, magindapatin mong kami makasalo sa kaluwalhatian ng Birheng ina naming mahal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Hello. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Malakiyas. Mabibigat ang sinabi ninyo tungkol sa akin, sabi ng Panginoon. Ngunit ang tanong ninyo, ano-ano ba ang sinabi namin? Sabi ninyo, walang saysay ang maglingkod sa Diyos. Bakit pa natin susundin ang kanyang mga utos? Bakit pa natin ipakikitang tayo'y nalulungkot sa nagawa nating kasalanan? Gayong kung sino ang palalo, ay siya pang pinagpapala. Hindi lamang iyon, ang masasama ay nananagana at sinusubok pa nila ang Diyos sa paggawa nila ng kalikuan, ngunit hindi sila napaparusahan. Pagkatapos, nag-usap-usap ang mga taong may takot sa Panginoon. Narinig niya ang kanilang usapan. Kaya ipinatala niya sa isang aklat ang kanilang pangalan. Sila'y magiging akin, sabi ng Panginoon. Sa araw na ako'y kumilos, lubusan silang magiging akin. Kaawaan ko sila tulad ng pagkalinga ng isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Muli ninyong makikita ang pagkakaiba ng mabuti at ng masama, ng taong naglilingkod sa akin at ng hindi naglilingkod. Tandaan ninyo, darating ang araw na lilipulin ko ang mga palalo at masasama. Sa araw na yaon, matutupok silang gaya ng dayami at walang matitira sa kanila, sabi ng Panginoon. Ngunit kayo na sumusunod sa akin ay ililigtas ko at papagalingin ng aking kapangyarihan na lulukob sa inyo, gaya ng sinag ng araw. Ang salita ng Diyos.
Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naaakit niyong masasama upang sundan niya ang kanilang payot maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang taong ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamakin ang Diyos na dakila. Nagagalak siyang laging magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng poon siyang binubuhay sa gabi at araw. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit ibang-iba ang masamang tao, ipa ang kawangis, siya'y natatangay at naipapadpad kung hangi umihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ipalagay natin na ang isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabi, 'Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya.' At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay, 'Huwag mo nga akong gambalain, nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan.' Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang inihingi ng kaibigan sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakasusumpong ang bawat tumahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Sa mga kaparian ng kapitapitagang pambansang dambanang ito, kay Father Emil at kay Father Jami,
sa aking kasamang pari, mga deboto ng mahal na Birhen, mahal nga patrona at ni Senyor San Antonio de Padua, mga kapatid sa pananampalataya. Una sa lahat, hayaan po ninyong aking ipakilala ang aming mga sarili. Ako po si Reverendo Padre Vincent Salang, Rektor sa Pangdioceses na Dambana ng Nuestra Señora de la Asunción, ang mahal na patrona, na siya ding katedral sa Dioceses ng Maasin, lalawigan ng Southern Leyte. Kung nakarating na po kayo doon, nakarating na po kayo sa isa sa mga sulok ng ating bansa. Ang aking kasama, si Reverendo Padre Lawrence Gabunada, isa sa mga kapilyan o chaplains ng Sagradong Imahen ng mahal na patrona. Nandirito kami para ipakilala, ipalaganap at paigtingin ang debosyon sa ating mahal na ina sa kaniyang kilalang titulo na Birhen ng Asunsyon, o ang maluwalhating pagpaakyat sa Birheng Maria sa langit, katawan at kaluluwa. Ang debosyon sa aming lugar sa Diocese ng Maasin sa Birhen ng Asunsyon ay may katangi-tanging pagkilala bilang ang ating mahal na patrona. Nilalayo namin na gawin ito sa pamamagitan ng programang ang pagbisita ng ating mahal na patrona sa mga katedral, basilika at dambana, kung saan aming iikutin ang maraming simbahan sa ating bansa. Sa ngalan po ng aming obispo, ang lubhang kagalang-galang Precioso Di Cantillas, SDB DD, obispo ng Maasin, ako po ay nagpapahayag sa aming taos-pusong pasasalamat sa inyong nag-uumapaw na debosyon at pagmamahal sa pagtanggap sa imahen ng ating mahal na patrona at sa amin din na kaniyang mga kasama. Kaninang umaga po sa aking pagising, may tumawag po sa akin na taga-Maasin. Ang sabi po niya, "Buti na lang, Father, hindi mo itinuloy na i-cancel kahapon ang pagdating po namin dahil po sa maliit na aberya, sapagkat nakita daw po nila ang inyong pagmamahal sa ating mahal na ina para daw pong piyesta sa Birhen ng Asunsyon. Maraming salamat po. Mabuhay ang Birhen." Para po sa kaalaman ng lahat, ang imahin po na nasa ating harapan ngayon ay hindi isang replika o hindi isang pilgrim image, kung hindi ang mismong orihinal na imahin na nakaluklok sa altar mayor ng kaniyang dambana sa Maasin. Sa katotohanan, wala siya sa kaniyang dambana ngayon. Ang kaniyang mga deboto sa Maasin ay minimithi na ang kaniyang pagbabalik, sapagkat siya ay nasa ating harapan ngayon. Ang pinipintuhong imahin na nasa ating piling ay sagrado o banal at makasaysayan. Between 150 to 200 years na ang kaniyang edad. Sa ngalan ng ating Santo Papa Francisco, siya ay ginawara ng isang koronasyon kanonika o pontifical coronation taong 2022. Ito ang pinakamataas na pagkilala sa isang imahen sa ating simbahan. Kung nakinig po tayo kanina sa mga talks ngayong araw na ito na napakaganda po, mauunawaan po natin ang lahat patungkol sa isang canonical coronation
At kahit po sa debosyon sa ating mahal na ina, sa kaniyang titulo na Birhen ng Asunsyon, ating mahal na patrona. At ang akin pong humiliak ngayon ay isang pagbubuod po lamang. Ano nga po ba ang meaning ng pontifical o canonical coronation? Ito ay nagpapatunay na ang debosyon na konektado sa imahe ng ating mahal na patrona ay una, nananatiling matatag sa mahabang panahon. Ikalawa, kahanga-hanga ang hatid na tulong sa pagpapalalim ng pananampalataya sa Diyos ng mga deboto. In other words, our devotion and love for the Blessed Virgin Mary will always lead us to God, to Jesus, with a stronger and more meaningful faith. Ikatlo, siya ay tunay na naging takbuhan sa panahon ng pangangailangan at kaadya-adyang simbolo ng Kristiyanong pag-asa. The devotion and the image is a symbol of Christian hope. Isama na din natin ang mga hindi na mabilang na mga answered prayers at mga milagro, maliit man o malaki. Mga minamahal kong kapatid, samantalang ang tunay na Katoliko at mananampalataya ay naniniwala at nagpapahayag sa maluwalhating pag-akyat sa ating mahal na patrona sa langit, katawan at kaluluwa o espiritu, tunay ding karapat-dapat na atin itong isabuhay, maging isang kasama at parte sa ating paglalakbay patungo sa kaharian ng Diyos. Sa aming pag-uudyok sa inyo, natanggapin at palalimin pa ang pagdedebosyon sa Birhen ng Asunsyon, ating mahal na patrona. 2 punto po ang maigi na ating pagnilayan. Una, ang mahal na patrona ay simbolo na palaging nagpapaalala sa atin ng langit. Isang malaking tanda na nagtuturo sa atin sa direksyon ng langit. Kung titingnan natin ang kaniyang imahen, siya ay nakatingala, malayo ang tingin. Samantalang kitang mga Filipino, gustong-gusto na nagdarasal sa harap ng mga imahen na tila ba nakatingin sa atin at taimtim na nakikinig, ang mahal na patrona, tila ba malayo ang tingin. Hindi ito nagpapahiwatig na hindi niya gusto na tumingin sa atin at hindi siya handa na makinig sa ating mga panalangin. Bagkus, ang kaniyang pagtingala sa langit ay isang pag-uudyok na kita rin ay marapat na tumingin sa langit, kagaya ng kaniyang pagtingala sa langit. Mga kapatid, langit ang layunin ng ating buhay dito sa mundong ibabaw. Sa langit, kita ay mamumuhay na kasama ang Diyos, kung saan totoo at walang hanggan ang kaligayahan at kapayapaan. Ang mahal na patrona ay isang tanda na sa palagi ay nagpapaalala sa atin ng langit. Siya din ang magbibigay inspirasyon sa atin at pag-uudyok para tayo ay mamuhay na ayon sa kalooban ng Diyos. Sapagkat ang mamuhay ng mabuti at tapat sa kalooban ng Diyos ang tanging daan patungong langit. Ikalawa, sapagkat siya ay nasa piling ng Diyos sa kaniyang kaharian sa langit, ang ating mahal na patrona ay makapangyarihang takbuhan sa panahon ng matinding pangangailangan at makapangyarihang tagapagpamagitan sa harap ng may kapal. Sa katunayan, ang imahe ng mahal na patrona
ay tinuturing na milagrosa o naghahatid ng mga milagro. Sa kaniyang pamamagitan, ang Diyos ay patuloy na nagkakaloob sa mga panalangin ng mga deboto ng mahal na patrona. Hindi mabilang ang mga bumibisita sa kaniyang dambana araw-araw para manalangin, humingi ng tulong at higit sa lahat, para magpasalamat sa mga answered prayers. Sa aming karanasan, sa pamamagitan ng mahal na patrona, ang lugar ng diocese ay nanatiling ligtas sa panahon ng mga kalamidad, gaya ng bagyong Yolanda na kumitil ng napakaraming buhay noong 2023 at ng lindol sa parehong taon na nakagiba ng maraming istruktura, lalong-lalo na ng mga matatandang simbahan sa Kabisayaan. Noong bagyong Odette, bagamat nagiba ang hindi mabilang na mga kabahayan at mga simbahan, kasama na ang dambana ng mahal. Higit sa lahat, bilang ina ng ating Panginoong Hesukristo, ang ating taimtim na pagdedebosyon sa mahal na patrona ay magdudulot sa atin ng isang walang pagmamaliw na pananampalataya at maghahatid sa atin sa Diyos sa lahat ng panahon. Sa huli po, sana sa kaniyang paglisan bukas, hindi po natin makalimutan ang pagbisita ng ating mahal na patrona. Gaya po ng ating mahal na patron, si San Antonio de Padua, na grabe po ang koneksyon niya sa Birhen ng Asunsyon, nakalagi pong nasa sa kaniyang puso. Sana po, baunin po natin ang pagbisita ng ating mahal na ina, ating mahal na patrona, Birhen sa Asunsyon. Mabuhay ang Birhen! Nangako si Kristo sa atin, humingi at kayo'y bibigyan. Lumapit tayo sa ating Amang nasa langit na may kapanatagan at pananalig. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang simbahan, naway italaga natin ang ating mga sarili sa tunay malalim na buhay panalangin, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong labis na abala, naway matutong maging bahagi ng kanilang mga gawain ang pananalangin, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway patuloy na manalangin kahit na gaano kabigat ang ating kasiraan ng loob dahil sa mga pagsubok sa buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway magkaisa sa kanilang pananalangin at sakripisyo sa mga pagpapakasakit ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway muling mabuhay kay Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. To the intercession of our mahal na patrona, in the silence of our hearts, let us pray for the intentions of this Mass and our own personal intentions. Makapangyarihang Diyos, higit pa sa aming mga imahinasyon ang iyong kabutihang loob at sa mga pamamaraang hindi namin maunawaan. Pakinggan mo nawa ang panalangin itinataas namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Isasagawa po natin ang pag-aalay ng bulaklak sa mahal na Birheng Maria. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito naway makaakyat sa iyo at bilang katugunan sa pagdalangin ng mahal na Birheng iniakyat sa langit, ang aming kaluobang nag-aalab sa ningas ng pag-ibig ay lubos nawang pumainlan lang sa iyo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong iniakyat ang mahal na Birhen sa langit, ang pasimulat larawan ng laan mong masapit ng tanging sambayanang sa iyo'y nananalig. May pag-asa't kasiyahan kaming sa iyo'y papalit. Di mo pinabayaang dumanas ng pagkaagnas ang nagsilang at nag-aruga sa iyong bumubuhay na anak. Noong siya'y naging di na iba sa aming lahat, upang kami hatian sa kaniyang buhay na ganap. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Tas mo kaming tanan, Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ng mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawa mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaysa ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Antonio ng Padua at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Nihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin nang napagsaluhan ang banal na pakikinabang, ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Mariang iniakyat sa kalangitan, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.